ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes
and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise deep, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle work, promise deep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. Even when you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Isang magandang gabi sa ating lahat. Muli po ay welcome sa ating Wednesday Corporate Prayer. Mula sa Miyerkules na ito, ay tayo po mag-aaral, serye ng pag-aaral, na ito po ay ating pinamagatang Finding Hope in a Hopeless Situation. Paano tayo makasumpo ng pag-asa sa isang sitwasyon na sa tingin natin ay parang wala ng pag-asa. Kung ating pag-aaralan, ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga pangyayari, punong-puno ng mga sitwasyon na sa tingin natin ay parang imposible na mangyari o magkaroon ng solusyon. Halimbawa, mababasa natin sa banal na kasulatan
ang mga alagad ay dumaan sa matinding bagyo sa kanilang buhay. Meron din yung mga karamihan na sila ay nagugutom at nais pakainin ni Jesus, pero ang dala ng mga alagad ay 5 tinapay lamang at 2 isda. Parang napaka-imposibleng mangyari na sila ay pakainin. Makita din natin sa banal na kasulatan, may mga taong inaalihan, mga babae at lalaki, na sila ay inaalihan ng masamang espiritu, na sa tingin natin ay parang sila ay mahirap mapalaya sa masamang espiritu na lumukob sa kanila. Meron din mga namatay. Meron din mga nakulong. Katulad ni Pablo na siya nakulong. Ibig sabihin, sa banal na kasulatan kung ating pag-aaralan, ay napakaraming mga pangyayari, mga sitwasyon na parang hopeless. Pero ngayong gabi, ang ating pag-aaralan, paano tayo magkaroon ng pag-asa sa isang sitwasyon na sa tingin natin ay parang wala ng pag-asa. Tandaan natin, mayroong isang katotohanan na inihayag sa banal na kasulatan. At yung katotohanan ito ay nagsasabi na ang Diyos ay sapat at higit pa sa lahat ng ating mga sitwasyon. Sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ay higit at sapat pa. Amen? Ito man ay karamdaman na sa tingin mo parang wala ng kagalingan, maring ito ay matinding pangailangan na sa tingin mo hindi na kayang tugunan ng iyong sariling pinagkukunan. O anumang sitwasyon na pinagdadaanan mo sa mga oras na ito. Ngayong gabi, isang sitwasyon na ating pag-aaralan ay yung buhay na isang babae na siya ay inagasan sa loob ng 12 taon. Alam ko, lahat tayo nabasa na natin to. Marami na tayong mensahe na narinig patungkol sa mensaheng ito. Pero hayaan nyo na ngayong gabi ay muli nating pag-aaralan at muli nating pagbubulay-bulayan. Kayo po ay nais kong anyayahan na kung kayo ay mayroong banal na kasulatan na hawak-hawak ninyo, ay makisabay kayo na ito'y aking babasahin sa aklat ng Marcos chapter 5, mula sa verse 22 hanggang verse 34. Nang wika po ay ganito. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinaguga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmamakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Ito po yung ating bibigyan pansin. Ang sabi po sa talatang 26, hirap na siya sa sakit na iyon. Hindi lang siya hirap, kundi ang sabi ng Bible, hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumilingon-lingon si Jesus sa paghahanap
sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumalapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Ang Diyos ang magpala sa ating mga puso sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo muna po ay manalangin at ating ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu na siya ang manguna sa amin. Gabayan niyo kami sa aming pag-aaral. Nawa hindi lamang ito isang kaalaman na aming marinig, kundi nawa ito ay maging mensahe sa aming mga puso. Lalo na sa panahong ito na kami ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga suliranin sa buhay. Samahan po ninyo kami sa kabuuan ng aming pag-aaral. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, 3 bagay po ang ating titinan sa sitwasyon ng babaeng ito. Number 1, titinan natin yung kanyang suffering, yung mga kahirapan na kanyang pinagdadaanan. Pangalawa, tingnan natin yung kanyang solusyon. Ano yung sagot niya? Ano yung tugon niya sa mga kahirapang ito? At pangatlo, paano siya nagkaroon ng kapanatagan sa kanyang buhay? Unang bagay, tingnan natin yung kanyang suffering. Ano ba yung mga kahirapan na kanyang pinagdadaanan? Of course, kitang-kita natin doon sa ating binasa na siya inaagasan sa loob ng 12 taon. Kung ikaw nga naman ay sa mga babae, kung ikaw nga naman ay nagregla sa loob ng 12 taon, tiyak manghihina ka, tama? Alam ko, ang regla ng babae 5 araw lamang. Ito, 12 taon. So, ibig sabihin, physically, hirap na hirap siya. Tama? Alam ko, marami sa atin, o ilan sa inyo, nag-donate kayo ng dugo sa Red Cross. Ilang cc ba yon? 500 cc? Pagkatapos na ikaw ay nakuna ng dugo, di ba nakaramdam ka ng panghihina? Pero tandaan natin, ilang minuto lang yon na ikaw ay nakunan ng dugo. Nakaramdam ka ng panghihina. Ito ang babaeng ito, 12 taon na siya ay inaagasan, na siya ay dinudugo. Tiyak, nakaranas siya ng panghihina sa kanyang pisikal na katawan. Kaya nga sabi nga sa verse 26 kanina, binanggit doon, hirap na siya. Hindi lang siya hirap, ang sabi ng Bible, hirap na siya. Tanong ko sa inyo, ilan sa inyo nakaranas ngayon ng panghihina sa inyong katawan? Kahirapan, physically, naranasan ninyo. Naalala ko sa bahay, dahil yung aming kusina ay nasa 4 na palapag, doon kami kumakain, doon kami nanonood ng TV, kaya yung 2 container, dati, 2 container, iakyat ko yan sa 4th floor, walang tigil, kayang-kaya ko. Pero ngayon, hindi ko na kaya. No? Kaya hindi na ako naglalakas sa loob na magbuhat ng 2 container. Isa na lang. Isa lang ibig sabihin nun. Tumatanda na ang lolo nyo. Okay? So, hindi ko alam kung ano yung mga kahirapan physically na inyong nararanasan sa mga oras na ito. Pangalawa, na kanyang kahirapan na nararanasan ay hindi lamang physically, pangalawa, medically. Ang sabi nga sa verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya.
Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Okay. Ano yung problema niya? Ang problema niya, marami na siyang pinuntahang doktor para sa kanyang karamdaman. Kaya lang hindi siya gumagaling. At lalo siyang lumalala, ang sabi sa talatang binasa natin. Of course, alam natin, no, sa ating pag-aaral, yung mga doktor na binabanggit dito nung panahon niya, hindi ito mga medical doctor. Mga quack doctor ito. Mga tawag natin dyan? Albularyo ika nga. Kaya sa banal na kasulatan, actually, hindi ina-advise sa atin na kung tayo ay may sakit, doon tayo pupunta sa albularyo. Yan ay kinamumuhian ayon sa banal na kasulatan. Wala tayong panahon para pag-aaralan yan, pero mababasa natin yan, no? Sa Deuteronomy chapter 18, makikita natin yan. O Deuteronomy chapter 8. Okay. So, medically, hirap siya. O maring sabihin natin, Pastor, hindi naman ako sa albularyo pumupunta eh. Talagang sa totoong doktor ako'y pumupunta. Pero sa halip na ako'y gumaling, parang lalo akong lumalala. Okay? So, medically, hirap siya. Siguro yung mga may sakit, na makaka-relate kayo, no, sa sitwasyon na ito. Di ba yung mga may sakit? Nakita ko yung kay Claudette, yung sanhi na kanyang stroke ay high cholesterol. Mataas yung kanyang cholesterol. Normal yung blood pressure niya. So, yun yung sanhi na kanyang pagka-stroke. Yung huling laboratory namin, normal na po, no? Yung kanyang cholesterol. Pero yung kanyang uric acid, medyo mataas pa rin. At medyo tumaas ng konti yung kanyang creatinine. Alam nyo, pag mataas yung cholesterol mo, mataas yung uric acid mo, at mataas yung creatinine mo, iniisip mo, ano kayo ipapakain ko rito, no? Ano kayo ipapakain ko sa kanya? Kasi may mga pagkain na maganda sa cholesterol, hindi naman bagay sa high uric acid. Lalo na sa creatinine. Kaya nagbabrowse ako sa internet. Ano ba yung mga pagkain na kailangan ng kanyang katawan para siya gumaling? Hindi lahat ng gulay pwede. Hindi lahat ng prutas pwede. Hindi lahat ng isda pwede. So, babalansin mo, titinan mo. Ngayon, yung kanyang huling laboratory, tumaas ng isa yung kanyang creatinine. So, nag-browse ako sa internet. Ano ba yung mga pagkain na pwede makapagpigil sa pagtaas ng kanyang creatinine? At isa sa aking nabasa ay yung turnip. Ano ang turnip sa Tagalog? Audrey. Singkamas. Hindi panahon ng singkamas ngayon. Di ba? Kaya naghanap ako ng singkamas. At sa isang supermarket, doon ko nakita. Yung isang piraso, halaga 30 pesos. Yung medyo maliit, 14 pesos. Yung pinakamalaki, 35 pesos. Hindi panahon ng kumbaga, hindi panahon ng singkamas ngayon, ano? Pero ang ginawa ko, binili ko lahat. Kasi, nais ko na yung asawa ko gumaling agad. Ito yung pagkain na pwedeng umugma sa mataas na creatinine na nangyayari sa kanya. Ibig sabihin, medically, iniisip mo, di ba? Oh, hirap ka. Alam ko, yung mga may sakit, makarelate kayo. Okay? Tulad nun ang naranasan ng babaeng ito. Hindi lang siya hirap physically, secondly, medically hirap siya. Okay. Pangatlo, ito, socially. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bawal siya makipagsalamuha, bawal siya makipagtsikahan. Bakit? Bakit naman bawal? Kasi ayon sa Levitical law, sa aklat ng Leviticus, pinagbabawal sa isang babae na ang sabi nga dyan sa chapter 15, verse 25, kung ang sinumang babae ay dinudugo ng wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon na kanyang pagreregla. Ilang araw lang ba ang pagreregla ng isang babae? Di ba 5 araw lang?
Kaya sabi diyan, kung lumampas ka sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo tulad ng siya ay nireregla. Yung babaeng ito, lampas-lampas na. 12 taon na kanyang pagreregla. 12 years. So, ibig sabihin nun, bawal siya makipagsalamuha sa mahal niya sa buhay, bawal siya makipagsalamuha sa mga kasama niya sa bahay, bawal siya makipagsalamuha sa mga katrabaho niya, sa mga kaopisina niya. Kaya kung ilagay natin sa panahon ngayon, para siyang isang babae na nag-positive sa COVID-19. Siguro alam natin yung mga nag-positive, di ba? Anong ginagawa sa kanila? Hinihiwalay. Tama? Hinihiwalay sa kanilang mahal sa buhay, hinihiwalay sa kanilang mga kasama sa bahay. Bakit? Kasi itinuturing sila na banta. Tama? Oo. Kapag sila ay positive sa COVID-19 at sila ay nakipagsalamuha sa kanilang mahal sa buhay o kasama sa bahay o sa ibang tao, ano ang ginagawa? Meron tayong tinatawag na contact tracing. Hahanapin kung sino yung mga tao na nakasalamuhan nila. Ito yung naranasan ng babaeng ito. Siya itinuturing na isang marumi. Kaya bawal siya makipagsalamuha sa mga mahal niya sa buhay. So masasabi natin na ang babaeng ito ay dumaranas ng kahirapan. Socially, bawal siya makipagtsikahan. Di ba tayo ganun din? No, dahil sa COVID-19, bawal makipagkamayan. Bawal magbeso-beso. Ano pa? Bawal magtabi-tabi. Kailangan 1 meter distancing. Kaya meron tayong tinatawag na social distancing. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dumistansya ka ng social ang dating. Ay, hindi, joke lang. Okay. Kaya naranasan natin yun, di ba? Socially, medyo hirap tayo. Dahil pinagbabawal yung mga party, pinagbabawal yung pagtitipon. Lalo dito sa NCR, more than, hindi dapat lumampas ng 30%. Okay. Pang-apat, ano yung kahirapan na kanyang naranasan? Emotionally. Bakit? Kasi for 12 years, can you imagine, ilang taon ba nagsisimula na ang babae ay naagasan? Ilang taon? Depende, ano? Merong 10 taon, merong 12 years, 12 years old. Kung ipalagay natin ang babae, o ipalagay natin na siya nagsimula sa 12 taon, 12 taon niya na tinitiis na siya ay dinudugo. So 12 plus 12, 24 years. So ibig sabihin, halos buong taon na kanyang pagkadalaga ay naubos na sa sakit na ito na pagdurugo. So emotionally hirap siya. Alam ko, I believe. Okay? So ibig sabihin, hindi niya na-enjoy yung kanyang pagkadalaga. Sa loob ng 24 years, kung siya ay nagsimula ng 12 years old, sa loob ng 24 years, sa halip na i-enjoy niya yung taon na yon, tinitiis niya sa hirap ng kalooban niya dahil sa kanyang dinadanas. O kung siya man ay may asawa, bawal yumakap sa asawa dahil tinuturing na marumi. At yung taong makausap niya, ituturing din na marumi. Kung siya ay may anak, bawal din yumakap sa anak niya. Nakita niyo yung nakita niyo yung hirap na kanyang damdamin. Gusto mo yung yakapin, gusto mo yakapin yung anak mo, hindi mo mayakap. Gusto mo yakapin yung asawa mo, hindi mo mayakap. So emotional hirap siya. Hindi ko alam kung ilan sa atin ngayong gabi, dumadaan kayo sa kahirapan emotionally. Maring meron kayong bigat sa inyong kalooban. Meron kayong mga hinanakit. Meron kayong sama na loob. Meron kayong dala-dalang bigat sa inyong kalooban. Amen? Meron ba? So hindi ko alam. Naalala ko nung ako ay gumraduate sa high school, may kwento ko lang sa inyo. Sabi na nanay ko,
Dito raw ako sa Maynila mag-aral. Kaya noong 1979 ako'y gumraduate, ako ay na-enroll sa isang eskwelahan. Then, pagkatapos na ako'y na-enroll, bago magpasukan, yung nanay ko umuwi, iniwanan ako mag-isa dito sa Maynila. Ramdam ko yung tinatawag na separation anxiety. Akala ko pambata lang yun, ano? Pangmatanda rin pala. Kaya nung ako'y nag-aaral, sa edad na 16, first year college, ramdam ko yung kalungkutan. No, napahiwalay ko sa nanay ko. Kaya siguro yun yung dahilan na malungkot man sabihin, yung unang semestre ko sa aking pag-aaral, mahirap talaga. 2 subject ang bagsak ko. Alam niyo kung bakit? Lagi akong umiiyak. Pag naalala ko yung nanay ko, umiiyak ako. Naghahanap ako sa isang sulok. Punta ako sa isang sulok. Doon ko binubuhos yung luha ko. Tapos, pag yung nanay ko sumulat sa akin, 2 linggo, 1 buwan bago makarating. Tatanungin ako na nanay ko, sabi niya, kumusta ka na? Siyempre, sasagutin ko, Nay, huwag kayong mag-alala. Okay lang ako rito. Pero sa totoo, hindi ako okay. Ayaw ko lang mabigyan pa ng kabigatan yung nanay ko. Then, mag-reply ako sa sulat niya, another 1 month ulit bago makarating. Ang tagal. Di ba? Hindi katulad ngayon, isang text lang. Ano? Pag text mo, nandun na agad. Kaya ako, ramdam ko yung kalungkutan that time. Naghahanap ako ng comfort na isang nanay, pero bago makarating yung sulat, ang tagal. Kung mag-telegram man siya, mahal. No? Kaya mapalad tayo kasi sa panahon ngayon, madali tayong makapag-text, madali tayong makapag-chat. So hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon ninyo. Pero yung babaeng ito, isang katotohanan ng kahirapan na kanyang pinagdadaanan, ay hindi lamang siya ay naghihirap physically, hindi lamang siya ay naghihirap medically, hindi lamang siya naghihirap socially, emotionally naghihirap din siya. And of course, panghuli, financially. Ang sabi nga sa verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. At ang sabi diyan, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Naubos na yung budget niya. Okay? Kaya tama yung kasabihan na mahal magkasakit. Okay? Ramdam yan ng mga may sakit. Ano? Mahal magkasakit. Magastos. No? Iniisip mo yung araw-araw na pambili ng gamot. Isa sa mga mahal na gamot na binibili ko kay Claudette, ang isang piraso ay 112. So, inumin niya ng umaga o inumin niya ng gabi. So, ibig sabihin nun, 224 ang isang tableta lang. Maraming tableta na kanyang inumin. Diba? So, isipin mo yung budget, ano? Pero, yun nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na minsan sa tingin mo parang masasaid na yung wallet mo, pero si Lord ay sapat at higit pa sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen po ba? Amen. So, financially, hirap siya. O, hindi, maaring wala ka man sakit sa gabing ito. Pero maaring sa araw-araw na gastusin, sa araw-araw sa mga buwanang bayarin, iniisip mo kung saan ka kukuha. Diba? So, financially, maaring nakaramdam ka ng tinatawag nating kahirapan. Kaya ko ang tanong, saan ka ngayon nahihirapan sa buhay mo? Sa physical ba? Sa pangatawan ba? Sa gamutan ba? Sa kalusugan? Sa pakipagsalamuha? Sa damdamin ba? O sa pananalapi ba? Saan ka? Saan ka ngayon nahihirapan sa buhay mo? O maaaring sabihin mo, Pastor, all of the above. Lahatin mo na, Pastor. Okay. Pero ang tanong ito, sa gitna ng mga kahirapan na naranasan ng babaeng ito, ano ang kanyang ginawa? Sa gitna
ng mga kahirapan na ating pinagdadaanan ngayon, ano yung ating ginawa? Ano yung ginawa ng babaeng ito? Okay, tingnan natin yung pangalawa, her solution. Ano yung sagot niya sa kahirapan na kanyang pinagdadaanan? Anong sabi sa verse 27? Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. So ano ang kanyang ginawa? Sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan, ano yung kanyang ginawa? Malinaw ang sabi ng Bible, siya ay nakipagsiksikan hanggang sa siya ay makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. In other words, lumapit siya sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito sa buhay natin? Sa dami ng mga kahirapan na ating pinagdadaanan, anong ibig sabihin nito sa buhay natin? Isa lang ibig sabihin, manalangin tayo. Amen? Ano mang kahirapan na ating pinagdadaanan, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, manalangin tayo. Amen? Ano ang sabi ng Santiago, James chapter 5 verse 13? Ang sabi rito, nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo physically? Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo medically? Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo emotionally? Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo socially or financially? Ano sabi ng Bible? Manalangin siya. Saan ka ngayon nahihirapan sa mga oras na ito? Ano sabi ng Bible? Manalangin siya. Amen? Okay. Kung paano ang babae ay nakipagsiksikan, tayo bilang mga anak niya, hindi na kailangan makipagsiksikan. Bakit? Sapagkat anumang oras, tayo ay pwedeng lumapit sa Panginoon. Tama po ba? Ano po ang sabi ng Hebreo chapter 4 verse 16? Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ano sabi? Huwag na tayong mag-atubili. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Huwag na tayo mag-iisip pa. Amen. Gawin na agad natin. Kaya sabi niya, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kung ang babae kailangan niya makipagsiksikan para makalapit sa Panginoon, tayo hindi na po natin kailangan makipagsiksikan. Anumang oras, anumang sandali, malaya tayo na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen? Pangalawa, ano yung ginawa ng babae? Hindi lamang siya lumapit sa Panginoon, anong ginawa niya? Nagtiwala, nanalig. Ano ang sabi niya sa kanyang, ano ang sinabi niya? Ang sabi niya roon, mahawakan lang niya. Actually, pag binasa natin sa Luke chapter 8, verse 44, di ba? Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Ay gagaling na ako. Mari ang tanong natin, bakit laylayan? Bakit laylayan? Ibig sabihin, nung panahon na yon, hindi na siya makalakad na nakatayo. Ang pwede lamang niyang gawin ay lumakad na pagapang. Kaya ang kanyang panalangin, sabi niya, ang kanyang pananampalataya, mahipo lang niya ang damit, yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling na ako. Ilan sa atin ngayong gabi, sa tingin mo parang pagapang na ang buhay mo? Parang gumagapang ka na. No? Financially, gumagapang ka na. Emotionally, bigat na ang kalooban mo. Socially, ganun din. Gusto mo nang mamasyal sa mall. Diba? 66 years old ka na, hindi pwede. No? Nung kamakailan, tuwang-tuwa na yung mga edad 10 hanggang 14. Binawi ng ating Pangulo. Diba? Kaya maring hirap na hirap ka na. Gusto mong mamasyal. Hindi ka makapamasyal. Okay. Kaya ang babaeng ito hirap na hirap. No? At tingin niya, pagapang na ang buhay niya. Pero ang sabi niya,
Mahipo lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling siya. And true enough, nangyari nga. Okay? So ano ang minsan nito sa ating buhay? Sa gitna ng ating mga hirap na pinagdadaanan, ano ang pwede natin gawin? Number 1, sabi natin, manalangin. Pangalawa, ano sabi natin? Manalig. Kaya nga sabi nga sa Mark 11:22 hanggang 24, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nanampalataya sa Diyos at hindi kayo nagalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Manalangin at manalig. Amen? So una, nakita natin yung mga kahirapan, her suffering. Pangalawa, nakita natin yung kanyang solusyon na ginawa. Manalangin at manalig sa Panginoon. Pangatlo, ano sabi sa verse 34? Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Pagkatapos na siya'y nanalangin at nanalig, ano nangyari? Naranasan niya ang kapanatagan galing sa Panginoon. Ito yung pangatlo at panghuli, her serenity. Kailan niya nakamtan ang kapanatagan? Pagkatapos na siya ay nanalangin, nanalig, nanampalataya, at nagtiwala sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga naranasan natin ngayong gabi. Hindi ko kayo nakakausap ng personal, hindi ko alam yung inyong mga damdamin. Subalit, ang nais iayag ng Diyos sa atin ngayong gabi, para tayo ay makaranas ng kapanatagan, dalawa ang pwede natin gawin. Manalangin at manalig. Amen? Nakahanda ba kayong manalangin at manalig sa Panginoon? Kung kayo ay nakahandang manalangin at manalig sa Panginoon, ang pangako niya na tayo ay magkaroon ng kapanatagan. Nawa, sa pagtulog natin ngayong gabi, maranasan mo ang kapanatagan. Pagising mo kinabukasan, maranasan mo ang kapanatagan mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami. Nasa kabila ng mga kahirapan na aming napagdadaanan, tulad ng babaeng ito, dumaranas siya ng kahirapan physically, sa kanyang pangatawan, sa kanyang kalusugan, sa kanyang pakikipagsalamuha, maging sa kanyang damdamin, at maging sa kanyang pananalapi. Gayon pa man, Lord, kapag kami ay lumalapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin at magtiwala sa inyo, Lord, ay maranasan po namin ang kapanatagan na mula sa inyo. Maraming salamat. Nawa, Lord, pinagpala nyo kami. At pagkatapos po naming manalangin ngayong gabi, nawa kami po ay makatulog ng mahimbing, maging panatag ang aming mga kalooban, at harapin namin ang araw ng bukas na may kapanatagan sa aming mga puso na mula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasalamat ay nais naming ibalik sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Magandang gabi muli sa ating lahat. Tayo ngayon po ay dadako sa ating mga panalangin.
Okay, alam ko lahat tayo ay nag-enjoy sa ating prayer time. Tama po ba? So ngayong gabi po ay tayo magwakas. No? Pagkatapos tayo manalangin para sa ating bansa, sa ating church, sa ating mga sarili, yun naman po ay magwakas tayo sa panalangin. Sige po, muli tayong manalangin, lumapit sa Panginoon. Lord, maraming salamat. Binibigyan nyo kami ng opportunity na laging lumapit sa inyo. Alam ko hindi lamang tuwing araw ng Miyerkules, kundi araw-araw sa buhay po namin. Binibigyan nyo kami ng panahon na kami ay makadulog sa inyo. Maraming salamat, Lord, na inabot nyo kami sa aming mga prayer concern. Ngayon pa lamang, Lord, ay inaangkin na po namin ang katugunan sa aming mga panalangin. Maraming salamat at muli ay dinudulog po namin ang aming mga sarili sa inyo sa aming pagtulog ngayong gabi. Nawa makamtan namin ang kapayapaan at kapanatagan mula sa inyo. At sa araw po ng bukas, isang panibagong lakas, panibagong sigla ang aming maranasan. Muli po namin inialay ang aming buhay sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin na may pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you.